Alam po ba ninyo ang pinakamatagumpay na gobyerno na darating sa mundo? Yung gobyerno ni Kristo Jesus. Mangyayari po ito sa kanyang pagparito sa kanyang millennial reign. Second coming po ang tawag doon. Kasama po tayo doon. Tayo mga believers niya, nasa likuran po niya tayo. Kasi ang gagawin po niya, papatayin niya yung Antikristo sa pamamagitan ng kanyang hininga. Sabi po ng banal na kasulatan. At ang Antikristo at itong bulaang propetang ito, itatapon po sila dito sa Gihina. Sila po ang buena mano sa Gihina. Okay. Maliwanag po yan. Sila po ang buena mano sa Gihina. Okay? At sila itatakpan doon, isasara yun sa loob ng 1,000 years bago nila makasama ang kanilang leader na si Satanas. So si Satanas naman, ikukulong muna pansamantala sa isang pit. Doon muna siya, tatakpan siya roon para hindi siya makapandaya sa loob ng 1,000 taon. Makinig po mabuti, ang paghahari ni Jesus na 1,000 years, ang pinakamagandang klase ng uri ng gobyerno na pwedeng maranasan ng mga tao sa lupa na ibabaw nito. Okay? So, gusto mo bang mapasama roon? Isa lang ang key. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Someone commented sa akin yesterday, but di ko raw sinabi doon na you and your family. Kasi po alam ninyo, no, ang pagtanggap po sa Panginoon, Jesucristo, kay Jesus, individual decision po yan. Okay? Hindi ko mo anak ka ng pastor, pinanganak ka sa isang gawain ng mga Kristiyano, ibig sabihin, meron kayong church, institutional church, whatsoever, etc. na ganyan, doon ka lumaki, pagkatapos automatic Kristiyano ka na? No! Million times no! Yang batang yan, yung anak ng pastor niyan, kailangan mag-desisyon yan sa puso niya, tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo, tanggapin niya si Lord Jesus as Lord and Savior. Maliligtas po siya. Paniniwalaan niya yung finished work. Alam niyo, pag sinabi natin tanggapin si Jesus, ibig sabihin nun, maniwala ka na sapat na yung finished work niya. Yun lang po yun. Pag naniwala ka na sapat na yung finished work ni Jesus, tinatanggap mo siya as Lord and Savior. Di ba? Ganun lang po yun eh. Di ba? Nakipagkaibigan ka sa isang tao, tinatanggap mo siya bilang kaibigan, bilang ano siya. Kung ano man siya. Di ba? Ganun po yan. Si Jesus, tinatanggap mo kung ano yung ginawa niya sa iyo sa krus. Namatay siya para sa iyo, para bayaran ng kasalanan mo. Past, present, future. Akalain mo, past, present, future, hindi ka pa pinapanganak, hindi mo pa nakukumit yung kasalanan. Pinatawad ka na niya. Binayaran niya na once for all time ang iyong mga kasalanan. Kaya walang hihigit pa, walang gaganda pa sa gospel of grace ni Jesus Christ ngayong church age. Why ngayong church age? Sapagkat ito pong age na ito, matatapos ito sa tribulation, hindi na po pwede yung faith alone in Jesus. Sa tribulation, mayroong paraan para maligtas ka, but still andun pa rin yung grace. Hindi po nawala yung grace ni Lord. Dahil si Lord Jesus, napakabuti, gusto niya lahat maligtas. Ayaw niya may mapahamak na tao. Di ba? So, may grace pa rin doon. O, tanong niyo ko, ano yung grace doon? Magpapugot ng ulo. Ibig sabihin ba, magpapapugot ng ulo ay grace? Abay, oo. Grace yun. Grace yun. Nireveal ni Jesus sa akin yan. It's grace, my son. Mahirap nga lang, but it's still grace sapagkat binibigyan ko pa ng pagkakataon ang mga tao na naiwan sa rapture na maniwala sa akin, but yung kanilang dugo ng bububukas sapagkat tapos na po yung covenant of grace during that time. So sad. Pero still hoping, no? May hope pa rin. Jesus is the person of hope. He's the person of grace. Lagi may grace. Di ba? So, yan po mga mangyayari sa hinaharap. Magkakaroon po ng 1,000 years na millennial reign si Jesus. Yan po ang pinakamagandang paghahari dito. Headquarters in Jerusalem, no? Headquarters in Jerusalem. Meaning, nandoon po siya, magtatayo siya roon ng palasyo niya, si Jesus, palace niya, o kaya parang isang office na malaki, doon siya uupo. Pupuntahan siya ng mga tao sa iba't ibang bahagi nitong mundong ito. 1,000 years lang naman po yun, pero wala pong binatbat yan kumpara din doon sa eternity. Mas maganda po yung eternity kasi forever and ever we will be with Jesus. Kaya lang kailan to pa rin ni Jesus kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya matutupad pong lahat ng yan. Ano po bang umpisa nung nag-strike na po yung clock? Noong 1948, naging nation ang bansang Israel.
Maraming mga theologians dati parang malhabong mangyari yan kanila. Pero nung naging nation ng Israel noong 1948, nag-umpisa na po silang mag-aral. Bumalik sila sa eschatology, bumalik sila sa end time prophecies. Kasi ang Panginoon, pag medyo hindi nila pinapaniwalaan ng kanyang salita, gagawa siya ng paraan. Itong gagawin ko, paniniwalaan na nila yan dahil ito gagawin ko na to. Yan ang sabi ng Panginoon. Ipapakita niya, gagawin ko na to para maniwala sila. Di ba? So, yan lang po. Bye-bye.